kababayan, kapag usapang kidney disease, madalas matatanda ang naiisip po natin. Pero alam po ba ninyo na maaari rin po itong makaapekto sa mga bata? At dahil hindi laging halata ang mga simptomas, mahalagang malaman po natin, mga magulang, ang mga warning signs upang maagapan ang sakit bago ito lumala. Para po talakayan yan, makakasama po natin si Dr. Charis Fulmano, isang pediatric nephrologist mula po sa Fidelmundo Medical Center, one of our partner hospitals. Magandang hapon po kay Dr. Charis. Dr. Charis, good afternoon po sa inyo. Ano po yung mga pinakakaraniwang uri ng kidney diseases na nakikita po ninyo sa mga bata dito po sa Philippines? So usually po, as pediatric nephrologist, yung mga nakikita po namin talaga sa clinics, yung mga kaso tulad na tinatawag na nephrotic syndrome, acute glomerulonephritis, yung tinatawag natin mga UTI, yung parati nating naririnig. Meron din po tayong mga nahahandle na mga cases na tinatawag na congenital anomalies of the kidneys and urinary tract. At meron din po kami na mahandle ng mga tinatawag na chronic kidney disease o yung mga batang nagda-dialysis. Meron din po kami mga na-experience ng mga bata na meron na rin po mga kidney stones kahit po bata pa lang sila. Nako, nakakatakot pakinggan yan, Miss Annie, lalo na kung meron kang baby, no? At may alaga ka sa bahay na maliit pang bata. Pwede palang magkaroon ng mga ganitong sakit. Sige, Miss Annie, ikaw naman. Thank you very much, Attorney Dot. Maraming salamat. Okay, Doc Charis, ito naman yung tatanong ko. Ano po? Ano yung mga maagang signs ng kidney disease na dapat na mabantayan ng mga magulang? Ngunit madalas na pagkakamalan, hindi, ordinaryong karamdaman lamang yan. Sige nga po, Doc. Please emphasize on that kasi para makorek natin. At the same time, ma-educate natin yung ating mga manunood po. So, marami po tayo actually sintomas na nagpe-pertain sa sakit sa kidney. So, first, yung pamamaga sa mukha, lalo na pagkagising sa umaga. Mostly ito napapansin ng mga magulang na akala nila allergy lang o may kumagat o simpleng puyat lang. So, yung mga yon kadalasan, isang warning sign na po yan na kailangan nating patignan ng ating mga anak sa doktor. Pag biglang namaga yung mga mata ng mga ating mga anak sa umaga, tas biglang nawawala sa hapon, yung pamamaga, isa po itong warning sign. Minsan, mapapansin natin, baka mamaya yung anak natin nagkaroon ng kulay tsaa o kaya mapulang ihi. Pag biglang umihi sila na parang kulay dugo o kulay iced tea na tinatawag. Minsan malabo din po yung pag-ihi o yung parang tinatawag nilang frothy secretions. Meron pong mabula ang secretion sa mga ihi. Tapos meron din po tinatawag na madalas na pag-ihi or yung paunting pag-ihi. So any of those na napapansin natin na may pagbabago din sa pag-iihi, kinakailangan na tayo ay kaagarang kumonsulta. Meron din po tayo mga kadalasang nararamdaman or nakikita sa ating mga pasyente, tulad ng minsan hindi po sila gaano lumalaki, or minsan nagkakaroon po sila ng pamumutla, o minsan mataas po ang kanilang BP na tinatawag. Yun po ay isang nagpa-pertain din po yun sa pagkakaroon ng isang kidney disease. Hindi lang po sa ihi tayo makakakita ng may simptomas, kundi pang-systemic din po. Okay. Doktora, thank you for explaining those symptoms na pwedeng malaman na natin na baka may problema na sa kidney itong batang ito. Now, Doktora, what I'm going to ask you next is, let's say, ang isang bata nagkaroon na ng kidney problem. Paano po naaapektuhan ng mga kidney problems po or any kidney disease yung paglaki at saka development po ng isang bata? Pwede po ba itong magdulot ng poor growth or delayed development, Doktora? Opo. Magandang tanong po yan, ma'am. Since yung kidneys po talaga natin, may mahalagang papel, kumbaga, sa paglaki ng bata. So kapag hindi maayos yung paggana ng bato, maaari po siyang magkaroon ng poor growth, delayed puberty, minsan tumatagal. Dapat nasa ganitong stage, nagkakaroon na ng menstruation yung isang teenager pero hindi pa din. So yun po yung isang delayed puberty
minsan mahina din ang gana kumain, so hindi po lumalaki, not enough yung nutrisyon na kukuha sa katawan, madalas na pagkapagod, at minsan nagkakaroon sila ng problema sa pag-aaral kasi yung konsentrasyon po nila ng mga bata po. Ayun. Okay, Doc. Oo. Nasabi mo na yung mga pwedeng mangyari, no? Delayed growth, yung puberty, maapektuhan, delayed puberty, etc. But what I think is most important for us to know now is, ano po ba yung mga karaniwang causes ng kidney diseases para sa mga bata, para malaman po ng mga magulang at mga nagbabantay sa mga bata, mga nanis, yaya, kung ano ang dapat nilang iwasan. Go ahead po. So maraming sanhi po talaga ng kidney disease ng mga bata. No? Usually, ang mga bata po na nagkakaroon ng mga chronic na kidney disease, maaring ipinanganak po sila talaga na may abnormalidad na po sila sa kidney o doon sa daanan ng ihi mismo nila. So, meron tayong tinatawag na congenital anomalies of the kidney and urinary tract. Meaning, bago pa po sila ipinanganak congenitally, genetically, ganun po yung nagawa ng sa kidneys nila, yung formation ng kidneys nila. So, anatomically, there is a defect po talaga. So, sa iba naman, ang paring maging sanhi nito, pwedeng meron silang infection, yun yung commonly na nakikita natin sa UTI. Pwede rin nagkakaroon sila ng mga autoimmune disease na tinatawag, katulad ng mga lupus nephritis. O yung iba, pwedeng namamana naman po, katulad ng mga genes na tumatakbo dun sa kanilang pandiyo. So, dito makikita natin na ang cause ng pagkakaroon ng kidney disease sa bata ay malaking percentage po yung congenital, yung pagkapanganak po, at yung infection. Unlike sa adult po, which is acquired, minsan dahil sa mga pagtaas ng presyon, yung hypertension o diabetes, which is medyo magkaiba ang cause ng sanhi ng kidney disease sa bata versus sa adults. Okay. Miss Annie, ayun pala. Okay, Kailangan thank you very malaman much, natin Attorney. lahat ito. Yes. Opo, Attorney Dot. Tama-tama. Mga nanay na first-time mother na walang kaalam-alam. Ano po, sige. Tuto kayo dito sa ating discussion with Doc Charis sa isang napakahalagang topic natin ngayong hapon. Doc, tuloy namin ang pagtatanong. May mga batang mas mataas ang panganib na magkaroon ng kidney problems. Ano yung mga risk factors na dapat malaman ng magulang? You mentioned a while ago, mayroon kayong sinasabi na kapag yung may lupus, tapos sabi nyo nga congenital, and then may infection, kakaiba yung cause nito kumpara doon sa mga nakatatanda. Can you please expound more on this, Doc Charis? Thank you very much po. So usually, meron tayong tinatawag na mga children of higher risk factors. No? So yun sila po yung kumbaga merong mataas na panganib na magkakaroon sila ng kidney disease. So sila po yung mga bata na nasa populasyon na meron silang family history ng kidney disease, katulad na meron silang family member na maaring nagda-dialysis din. So madalas meron po silang mga family member na paulit-ulit din ang UTI, or minsan mismo yung bata paulit-ulit ang UTI, mataas po ang chance nito na magkaroon po siya ng kidney disease sa future. Meron din po tayong tinatawag na mga premature babies. Since sa mga premature po babies, hindi po fully developed yung kanilang mga nephrons na tinatawag, which is the functional units of the kidney. So, pag hindi po fully developed, ibig sabihin hindi po na-optimize yung function. So, yung mga premature natin, sinasabi natin na mataas din po yung risk factors nila for having kidney disease. So, bukod doon, aside sa mga nabanggit ko, meron din tayong mga kabataan din ngayon na since nasa panahon na tayo na mataas ang intake ng mga sugars, mga fatty foods, oily foods. So, kung may concomitant o may sinasabi silang comorbids na hypertension, diabetes, mataas din po yung chance na mag-lead ito sa chronic kidney disease. So, aside from those, yung nabanggit ko po kanina, yung tinatawag na lupus, which is a systemic condition, na lahat ng organs ng katawan natin is pwedeng affected. So, yun po yung mga kadalasang mga special population sa ating mga kabataan na kumbaga mas doble po yung ingat natin sa kanilang mga kidneys kasi meron po silang mga risk factors kumbaga na mag-progress into chronic kidney disease.
Okay. Alam mo, Attorney Dot, yung sakit na lupus, marami na akong naririnig nito. Pero dati-rate, nung bata-bata pa ako, konti lang yung naririnig ko na may sakit na lupus. But this time, halos isang sulok pinag-uusapan yung mga dumadaming bilang ng mga nagkakalupus. Kaya ako naman ito nababanggit. Kasi ito pala, kapag mayroon ka nito, ay pwede kang maging candidate sa pagkakaroon po ng ganitong klaseng sakit. Thank you for that, Doc Cherise. Attorney Dot, ikaw naman po. Tuloy natin ang ating Yes. pagtatanong kay Doc Cherise. Thank you very much. Yes, thank you so much. Okay, Miss Annie, ang tatanong ko kay Doktora ganito. Earlier, you already explained to us what are the possible symptoms for kidney disease in children. Now, kung meron pong lumabas na any of those symptoms that you mentioned and nakita na to ng parents at dinala po sa inyo para malaman kung totoo nga may kidney disease o wala, paano po ninyo nadadiagnose na merong kidney disease? Meron po bang mga tests na pinapagawa po sa kanila para malaman po ninyo? Go ahead po. Yun po yung kainaman natin na bilang isang pediatric nephrologist. Ang unang-unang step po na maaari natin i-order is urinalysis. Very simple test. Urinalysis and blood test such as yung mga BUN or yung blood urea nitrogen and yung creatinine. So very simple test, we can detect kidney disease. So ang pinaka takeaway point natin to sa mga magulang na nakikinig is early detection. Huwag po silang matakot na pumunta sa doktor kasi baka maraming test na ipagawa. Sa ganitong pagkakataon po, very simple po yung makikita natin. Sa urinalysis, makikita po namin kung meron na siyang dinadala na kidney disease, either chronic or acute onset po. Okay, Doktora, before I go to back to Miss Annie, by test na urinalysis sa isang maliit na bata, let's say baby, how are you going to do that? Isn't that difficult po? Usually pag mga babies po, ang pinaka parang gold standard na sinasabi nila na pag-catch ng specimen is to kinakatheterize nila. However, hindi na po siya masyadong pinapractice ngayon since it's invasive. It entails the use of catheterization. So sometimes, what we do is to ask the mother to wait until the child freely voids. Hanggat maghintay lang po hanggat mag-freely void, umihi lang po ng pusa si baby. So yun, medyo tedious lang po talaga kay mother on the side. Yeah, you just catch it. Pagka nawiwi na yung baby mo, mapapansin mo naman di ba? Okay, dapat may pangsalo ka na. Ayun, sige. Okay, Miss Annie? Thank you very Thank you much. po. Maganda po yun. Sabi ni Doc, simple tests. Don't forget, urinalysis. Napakadali. Ihilang ito. Pagkatapos, BUN. Mayroon pang creatinine. I do not know kung may nakalimutan pa ako dito, Doc. Ano nga ito? Para nanay, ito ang dapat ninyong gawin. Simple test daw, sinasabi ni Doc Cherise. Ayan. Okay. Attorney, ito naman ang gusto kong itanong sa kanya, Attorney Dot, kay Dr. Cherise. Kailan ba dapat dalhin ng mga magulang ang kanilang anak sa pediatric nephrologist tulad ni Doktora kaysa hintayin pang mawala ang symptoms po? Ayan. Go po, Doc Cherise. So, sa mga nabanggit ko po, katulad na yung namamanas po every morning, tapos nawawala paghapon, o biglang napansin niyo biglang namanas, bumigat yung timbang ng inyong anak, na hindi po natin na-associate sa allergy or may kumagat, kailangan nyo na pong dalhin sa pediatric nephrologist. Bukod doon, pag binapansin kayo mga pagbabago sa ihi, so ano po yun? Yung mga pagbabago yun, katulad ng napansin nyo, kulay tsaa or C2 na tinatawag nila, parang iced tea, kumbaga yung ihi nila. Paulit-ulit na UTI. Pag sinabi natin paulit-ulit na UTI, sa isang taon, nakakadalawa or higit pa na UTI na infection yung bata. So, maaari din magkaroon yung bata na mataas na BP. So, ito, maaari natin makita yung pagtaas ng BP, pwedeng nahilo na lang bigla yung bata or sumakit yung ulo, pag dinala sa ospital, pag binipi, mataas na po. So, pwede din natin makita minsan, hindi po lumalaki yung anak, hindi po siya, nakita nyo parang behind siya with the height of the mga kalaro niya.
So pag ganun, pwede po natin i-work up at dalhin sa doktor yung inyong mga anak. So bukod doon, gusto ko lang din idagdag, hindi po lahat ng simptomas sa ihi lang po nakikita. Gaya nga po yung paglaki, pamumutla, pagtaas ng BP, yan po ay mga systemic signs na kailangan din natin to watch out for, kumbaga. Underlying cause nun or pwedeng may mga ang sanhi nun, isang pagkakaroon ng sakit sa bato. So, sa mga magulang, hindi lang po tayo nakafocus, kumbaga, sa pag-iba ng ihi. So, kumbaga, systemic yung titignan natin sa buong pangkalahatan po ng pangangatawan ng mga anak natin. Ayan, okay. Thank you for that response, Doktora. Doktora, meron pong kasabihan na an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kasi hindi ka gagastos na malaki, hindi ka, yung paghihirap mo pagka may sakit ka na. So, Doc Charis, ang question ko po is this, ano po yung mga hakbang na pwedeng gawin ng mga magulang po para mapanatiling malusog po yung mga kidneys ng mga anak nila? And aside from that, idadagdag ko na, dahil sinabi po nyo kanina, minsan pinapanganak na meron ng kidney problem. Pati po sa mga pregnant women, ano po ang dapat gawin para hindi po magkaroon ng kidney problems ang babies nila? Go ahead po. So, yung mga hakbang na kailangan nating gawin ng mga magulang para manatilihing malusog yung kidneys ng kanilang anak, una-una, very simple lang po. Siguraduhin na sapat na umiinom ng tubig yung mga anak sa buong araw. So, adequate hydration is very important. Yung mga pag-uwi sa school, nakita natin na yung kanilang water bottle is hindi pa din naubos. Kailangan natin i-remind na maigi na uminom ng tubig ang ating mga anak. Very simple po yung step na yon, pero it will really make a difference. Pangalawa, huwag natin baliwalain yung mga simptomas ng UTI, yung mga biglang parang sinasabi nilang nababalinsaw-saw, or yung biglang umunti yung ihi, nag-iba yung ihi, or yung may biglang parang naging foul smelling or mabaho yung ihi. So yung mga ganon, huwag pong baliwalain. Pangatlo, sinasabi nila very common kahit naman sa anong kondisyon, kumain ng balancing pagkain, no? So, sinasabi nila na iwasan yung mga lalo na ngayon, very rampant or very, nauuso ang paglabas ng mga gamot na hindi naman under the license of a medical professional. So, iwasan po natin yan, lalo na sa mga teenagers. Marami po sa ating mga teenagers ang umiinom ng mga under-the-table na medications. So, yung mga ganun po, maaaring makasira po yun sa ating mga kidneys. No? So, pag may mga ganun, yung mga unang preventive measures, pwede na po natin, isang step po yun para mapangalagaan na po natin yung ating mga bato. At yun doon sa tanong po na paano po doon sa mga pregnant women, how can they prevent those kind of congenital anomalies. Actually, ang congenital anomalies, hindi po sila talaga nape-prevent. Since congenitally, it was programmed. Naka-program po siya na gano'n. Yung genes po niya, nung lumabas po siya, is gano'n na po talaga. All we can do is to preserve the kidney function at birth. So, ang magagawa po natin doon is prevention at birth. So, frequent monitoring. So, advice na if ever with signs of infection, to immediately consult the doctor. So, kadalasan kasi congenitally, it was programmed na po kasi talaga. Okay. Siguro pumapasok rin dyan, Doktora, yung proper vitamins, etc., na proper care nung mother. And then at the same time, yung minention po ninyo yung tungkol sa pag-inom ng gamot na hindi naman yan approved by the FDA. Minsan kasi marami po sa ating mga Pilipino na, sige, pag sinabi ng kapitbahay, okay po ito, inumin nyo to, okay ito sa anak ninyo. Okay, it's still best to go to a doctor who will tell you kung ano ang dapat inumin na gamot ng mga anak ninyo, pati vitamins. Miss Annie?
Thank you very much, and I agree with you then sa puntong yan, Attorney Dod. Specialist this time, rampant talaga. Even mga bata marunong mag-order online ng mga gamot-gamot na yan, ano po, na hindi naman approved. So again, that's a very good reminder. Now, this time, Dr. Charis, ano yung mensahe nyo sa mga magulang tungkol po sa kahalagahan ng maagang pagkilala sa mga symptoms ng kidney disease at regular na pagpapasuri ng kanilang mga anak po? So, for the parent, sa mga magulang, no, tandaan natin na kidney disease ay hindi lang po sakit ng mga matatanda. Meron din po ito, pwede po din po ito maapektuhan sa mga bata. So, kadalasan, yung mga simptomas po, hindi po halata. Minsan, simpleng pamamaga lang po sa mata, yung sabi ko nga po kanina, mabula yung pag-ihi, hindi pagtangkad, o maaaring namumutla yung bata, maaaring senyales na po ito ng isang pagkakaroon ng isang kidney disease. So, tandaan po natin na maalagang nakilala po natin or na-identify natin yung mga ganong simptomas para maprotektahan natin yung tinatawag na kidney health at para masiguro natin na maganda yung kinabukasan na ating mga anak. So, very, very simple lang naman po yung mga test na kinakailangan namin i-order para malaman kung ang inyong anak ay may underlying na kidney disease. Kaya wag po kayong matakot na magpasuri. Okay. Ayun. So, Miss Annie, napakahusay po ng ating guest ngayon, batang-bata, but she's very knowledgeable and ang galing po niya mag-explain. So, ang reminder po niya, kailangan po yung inyong mga anak ay bantayan po ninyo. Kapag kailangan po na dalhin sa doktor, dalhin po ninyo sa doktor because the future of your child depends on how you take care of your children. So at this point, Doktora, we hope to have you back, but kailangan na po nating i-end tong segment na to. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Charis Pulmano, a pediatric nephrologist from the Fe del Mundo Medical Center. Maraming salamat po. Thank you so much po for this opportunity po. If you liked or learned from this video, please click subscribe. If you liked or learned from this video,